it's Chi! Alam niyo ba, ayon sa Department of Health o DOH, ang prostate cancer ay ang pangatlo sa pinakakaraniwang cancer sa mga kalalakihan dito sa Pilipinas. Pero wait, ano nga ba ang prostate at prostate cancer? Ang prostate ay isang gland na nakikita lamang sa mga lalaki. Mahalaga ang trabaho nito dahil ito ay gumagawa ng tinatawag nating prostatic fluid. Ito ay isang likido na humahalo sa sperm cells upang makabuo ng semen. Sa normal na sitwasyon, dumarami ang mga cells sa prostate gland. Ngunit, darating din ang tamang panahon kung saan tumitigil na ang produksyon nito. Pero paano kung hindi humihinto ang pagdami ng cells? Diyan na papasok ang prostate cancer. Ang prostate cancer ay kung saan patuloy na dumadami ang cells o kaya naman hindi sila namamatay. Dahil dito, naiipon sila at maaaring makabuo ng bukol o tumor sa iyong prostate. Habang lumalaki ang bukol o ang prostate mismo, maaaring maipit nito ang urethra o ang daluyan ng ihi. Dahil dito, maaaring makaranas ng sintomas tulad na lamang ng hirap sa pag-ihi o kaya naman ang madalas na pag-ihi. Pero Chi, sino-sino ba ang pinakamataas na tsansa magkaroon ng prostate cancer? Magandang tanong yan. Pero ang dalawang pangunahing risk factor ang prostate cancer. Una ay ang edad. Nagtataas ang risk nito kapag 50 taon gulang ka na at mas madalas ito nakikita sa mga 60 taong gulang. Pangalawa ay ang genetics. Ibig sabihin, ito ay namamana. Kapag meron kang kamag-anak na may prostate cancer, ibig sabihin, mataas ang posibilidad na ikaw ay meron rin, lalo na kapag ito ay first-degree relative. Kung ganon, ano ang mga senyales at sintomas na dapat nating bantayan? Nakadepende ito kung ikaw ay nasa early stage o nasa advanced stage. Sa early stage, wala kang madalas nararamdaman na sintomas, ngunit kung meron man, maaari kang makaranas ng mahina ang agos ng ihi, hirap magsimula ng pag-ihi, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, o pakiramdam na may natitira pang ihi sa pantog kahit kakatapos lang umihi. Kung hindi agad natuklasan ang prostate cancer, maaari itong kumalat sa iba't ibang parte ng katawan. Pangkaraniwan, sa buto. Ito ay tinatawag na advanced stage, kung saan ang mga sintomas ay maaaring matinding pananakit ng likod, balakang o mga tadyang. Hindi intensyonal na pagbaba ng timbang. Madaling mapagod at panghihina. Kawalan ng ganang kumain. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, madalas na walang sintomas ang prostate cancer sa simula. Kaya naman, importante na magpa-regular screening or check-up ng maaga upang mahuli natin ito. As early as 40 years old, maaari ka nang magpa-screening kapag ikaw ay may risk factors tulad na lamang nito. At kung ikaw naman ay edad na 45 hanggang 50 years old, kung ikaw ay meron namang risk factors tulad nito, maaari ka na ring magpa-screening. Tatlong basic screening tools ang ginagamit para sa prostate cancer. Una ay ang digital rectal exam, pangalawa ay ang prostate-specific antigen, at pangatlo ang ultrasound. Kairel, alam mo ba saan pwede magpa-screen for prostate cancer? Hindi nga eh, saan kaya makakahanap ng directory? Huwag kang mag-alala, marami ng mga regional at provincial hospitals na nag-o-offer ng prostate cancer screening. Ngunit kung mas gusto mo mas detalyado ang iyong workup, maaari kang tumingin sa mga lokasyon na ito. Kapag abnormal ang results ng iyong screening, meron tayong sinusundan na proseso upang masigurado na tama ang diagnosis gaya na lamang ng repeat PSA, ng biopsy, MRI at iba pa. Magkakaiba ang treatment para sa iba't ibang tao, kaya naman mainam na kausapin ang inyong doktor upang makita anong pinakamabisang treatment para sa iyo. Ang prostate cancer ay hindi death sentence. Marami ng available na gamot para sa kalagayang ito. Tandaan, ang screening ay isang risk management. Hindi ito dapat kinakatakutan. Kapag nakita ng maaga ang cancer, maaari mo itong maagapan. Bye!